Si Dr. Jeffrey Montes, matalik nating kaibigan, rehab medicine doctor, sa PGH siya nag-graduate. So, expertise niya yung mga masakit ng katawan, masakit ng likod. Doc Jeffrey, ngayon yung masakit ang kamay. Lagi ko tinuturo yung mga exercises pero maganda from you as an expert. Ano ba tong carpal tunnel na mamanhid? Okay. So yung carpal tunnel po, syndrome. So lahat po tayo may carpal tunnel, di ba? Asan yung carpal tunnel? So yung carpal tunnel po, na dito siya. Yan. So dito po. Pero ang konsepto kasi natin, yung pinaka-wrist, parang ito. Pero yung carpal tunnel po kasi ay na dito. Siya. Okay. Ngayon po, yung carpal tunnel syndrome po, ano po siya? May naiipit pong median nerve dito kung saan nagkukos po yun ng pamamanhid dito sa apat na daliri na to. So yung kalahati ng daliri na to hanggang dito sa thumb, sa index at sa middle finger, minsan nagkukos sila ng pamamanhid. Yung pamamanhid, iba-iba yung description ng pasyente. Yung iba masakit, yung iba parang nangangapal, yung iba parang may tinutusok-tusok na karayom, yung iba naman may parang langgam na gumagapang, o yung iba naman, yung pananakit nangyayari lang kapag gumagamit ng kamay. So yung iba sa pagsulat o gawain na yung pagluluto, paglalaba. Sino madalas magkaroon nitong carpal tunnel? Yung carpal tunnel po, pwede po siya makita sa mga nagtatrabaho po na may paulit-ulit na paggamit ng kamay. Like for example, yung sa mga factory worker, yung sa mga office, then yung sa mga housewife po, or then yung sa mga construction worker. So yung napansin namin na yung mga pasyente may carpal tunnel, kadalasan sila may parang close open ng kamay o nagigrip ng matindi. So nakita kasi na pag nagigrip ka ng matindi, kumukonti yung daloy ng dugo doon sa nerve dito. Kaya bawal po yung mga squeeze ball. So kadalasan po ang conception ng tao, lalaba, nagpipiga. yun po, kaya po doon sila lumalaki yung chance nila na magka-carpal tunnel dahil So doon. pag mag-squeeze ka, ilang segundo lang dapat? Bali nakita po sa pag-aaral na pag masyado pong mahigpit o masyadong malakas yung pag-squeeze, tapos mali yung posisyon ng wrist, so mas doon po nagkakaroon ng problema doon sa nerve. So dati kasi naipit lang yung nerve. Pero sa ngayon po ang nakita na pag may mabigat kang trabaho at mali yung posisyon ng wrist mo, mas kumukonti yung daloy ng dugo doon sa nerve. Dahil doon, naiirita yung nerve, then yung ibang part ng nerve nagkakaproblema. Paano mga dumbbell? Yun sa dumbbell po, una po, dapat tama yung posisyon. So, kunyari, nag-dumbbell ka, tapos nakabaluktot na ganito, so, mas maiipit siya. Then, pangalawa, kung sobrang bigat nun, at hindi ka, nagsimula sa tamang bigat, na dapat ka kung saan ka nagsimula, mas may injured po yung median nerve. Sige. So, anong magagawa natin kung meron ka ng sintomas na ganito? Unang-una po, mas maganda po magpatingin sa doktor kasi marami pong uri ng carpal tunnel, sanhi. So, yung pinaka-common po, yung mga gawain na paulit-ulit, or kung hindi naman ho paulit-ulit yung gawain, pwede pong masyadong malakas yung pwersa, o yung isa po ngayon na pinagsususpetsahan din, yung mga gamit po na nanginginig. So, napansin po na yung may mga vibration. Jackhammer. Nagkukos po siya ng motorsiklo. Pamamaga ng balot ng nerve. Kaya yung iba sa kanila, kung tatanungin mo, meron silang may exposure sa mga nanginginig na bagay. No? Yung may mga diabetes din po, naapektuhan yung balot ng nerve o yung daloy ng dugo. Kaya malaki rin po ang chance na makita yung carpal tunnel sa mga may diabetes, tumataas ang cholesterol, or may high blood. Then, kung meron din po mga sakit like rheuma, so kumakapal po yung pinaka-lining ng carpal tunnel, then maiipit po yung Anong mga nerve. exercises or gamutan natin? Okay. Yung una po namin sinasabi, hanggat maaari, pwede po nilang panatilihin yung flexibility ng mga muscles tendon nila ng kamay, nang sa ganun hindi ma-deform, tapos makadagdag do sa problema. So, yung mga exercises? So, sa amin po, mas ina-improve namin yung flexibility, so pwede po nilang i-stretch ng dahan-dahan. Pero ito po mga exercises na to minsan pwede rin po makatrigger ng symptoms. So the best pa rin ang ginagawa namin, chinecheck po sa EMG and CV kung talagang naiipit. So meron pong parang kuryente na padadaluin dito, then titignan po yung bilis ng paggapang ng kuryente. Then i-check din po yung ugat dito sa leeg o sa x-ray, titignan kung nagrarayuma ang leeg. Kasi kung naipit din po dito yung yung nerve na pinanggalingan po ng nerve nyo dito, pwede rin po siyang
gaya ng simptomas ng carpal tunnel. So pag ganun po, at kung ito lang ginamot natin at naiipit din siya dito, sasabihin ng pasyente, Dok, hindi po ako nag-i-improve. So lahat po ng carpal tunnel, dapat i-check din po yun sa leeg. Pero siyempre, yung katotohanan, di kaya ng pasyente Opo. natin yung coste. Pero generally, anong mga exercises and gamot ang pwede natin ibigay? Yung sa exercises po, una po, kailangan po limitahan po yung paggamit ng kamay. Ngayon po, kung hindi maiiwasan, dapat po tama lang yung posisyon ng wrist. So usually po dapat 20 to 30 degrees. So yung iba pong pasyente kasi, kunyari, yung pagpilipit, di ba, pagpilipit po, makikita nyo, bumabaloktot yung wrist ng ganito. So pwede po siya mag-cause ng pagkaipit lalo ng median nerve. Then kung mahigpit yung hawak niya, mas kukunti pa yung daloy ng dugo sa nerve, mas lalo siya maapektuhan. Ngayon po, kung magpapalipit siya, siguro yung isang solusyon ho doon, pipilipitin niya lang dahan-dahan, then siguro sampay na lang sa hagdanan, then hayaan na lang tumulo yung tubig doon sa damit, then ibilad na sa sikat ng araw. Total, mainit naman sa Pilipinas. Then yung iba, mga stretching para lang wag umikli yung mga muscles tendon sa kamay na pwede makadagdag para bumaloktot yung wrist. Tulad ng? Yung stretching po, so pwede siyang dahan-dahan po na stretch na ganito. Then yung mga squeeze ball po, hindi namin ina-advise kasi pag nag-squeeze ball sila, mas kumukonti yung daloy ng dugo sa wrist, so mas makakadagdag pa po yun sa So problema. pwede yung ano lang, kahit walang bola, yung open use lang. Pero kung may diabetes, kailangan kontrolado ang diabetes. Kasi yung diabetes po, naapektuhan niya yung daloy din ng dugo sa nerve. Then kung may high blood, mataas ang cholesterol, ganun din po. Then kung may rheuma, kailangan gamutin ng rheuma. Kung medyo limitado ang budget po para sa paggagamot, may mga alternatibo naman po na pwedeng gawin. Anong mga gamot binibigay? May vitamin B, Okay. vitamin D, or... Sa carpal tunnel po, kailangan po alamin yung etiology o yung dahilan o sanhi bakit nagka-carpal tunnel. So kung repetitive po yung trabaho, medyo mahirap po yan kasi parang sinabi mo na wag na sila magtrabaho. So it's either babawasan ho nila yung dalas o magkakaroon sila ng parang mga micro break na kung saan pwede silang mamahinga. Kung mga housewife naman, tuturuan natin sila kung paano natin i-improve yung mga aktibidad nila nang hindi na sa to. Like for example, yung pagluluto, instead na yung handle ng lutuan o yung sandok ay manipis o mapayat, pwede nilang kapalan para hindi nila i-grip mabuti yung handle ng sandok. Pagsulat ng ballpen, mas malaki yung pencil. So minsan po may nabibili na parang foam, yung pwedeng isusuksok yung ballpen, ballpen para hindi po nila masyadong i-grip. Kasi yung iba ho, nagko-complain na pag nagsulat sila, masyadong mapayat yung lapis. So pag nagsusulat sila, kailangan nilang grip, mas naipit po yung nerve minsan. Kailan ina-operahan yung carpal tunnel? Okay. Ina-advise ko po siya kapag ang trabaho ay repetitive. Kunyari po, sabihin sa akin ng pasyente, Dok, ano po ako, seaman or kaya factory worker ako. Kung gusto po nila ng pangmatagalang solusyon, surgery po ang the best kung talaga pong naiipit. Sa ngayon po, meron naman pong PhilHealth package yung carpal tunnel. So, pwede po silang pumunta sa pinakamalapit na government hospital. Safe naman, hindi naman delikado. Minor OR lang naman po yung carpal tunnel release Tapos 2 linggo mo hindi mo magagamit. Then sa PGH po at saka sa ibang hospital po ng rehab meron din naman pong mga charity cases po or charity clinic for EMG. So pwede po sila magpasuri. Like for example, Philippine General Hospital, meron po silang charity for EMG kung saan madodocument kung may carpal tunnel syndrome sila o wala. Kung talagang malala siguro o talaga may duda. Or kaya hindi nila talaga maiwasan na tanggalin yung mga sanhi. Kasi syempre, pag sinabi mong huwag gamitin yung kamay at factory worker sila or seaman sila, paano nila magagamit? At pa-opera para makatrabaho pa sila. Para hindi na po maipit yung nerve. Okay. Maraming salamat, Dr. Jeffrey Montes.